ang atong teksto na ata sa Acts chapter 20 verse 29 to 38. So atong basahon before we go there, let's pray. Father, imo ning pulong, and Father, gamita lang akong bakba to declare, Lord, your words, but let it be your words that will reach each and every hearts. And Father, when it does, Lord, please revive each and every one of us, strengthen each and every one. Ginoo, pasabdami o himuha nga di lang ni siya mahimong knowledge nga among ma-pick up kung dili amod yung i-apply sa mong kinabuhi, o nga amahan magpadayon ka sa pagpalihok usab kanamo sa paghatag ng mong kusog, o nga Lord, the interest, the joy, the hope as well, o Ginoo, and the faith to live this life for you. So amahan, whatever you're gonna do and whatever we receive, amo nang ibalik kanimo ang tanang dungog and himaya. In Jesus' name we pray. Amen. So part 4 na ta. So sa text na to nga atong basahon, Acts 20 verse 29 to 38. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Now I commit to you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept, and they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to the ship. So atong previous lesson, how to live. Number 1, we'll go out sa atong comfort zone. Upadayon ta sa pag-serve despite sa testing, ato yung i-preach, isangyaw, itugluan ang tanan may tungkol sa Ebanghelyo. Kinahanglan magpuyo ta nga led by the Holy Spirit. Mag-expect ta of persecution and hardship. Number 6, mo aim ta sa atong life karon nga mo finish dito sa race, no, dito ta mulikoy-likoy, o i-complete na to ang task or tahas na gihatag sa Ginoo nato, which is to live for Him, for His honor and for His glory, and by declaring who He is nato sa ubang mga takatawhan. Now, number 7, atong i-proclaim o i-live out na to ang tinibuk ang counsel sa Ginoo. So, number 8, magbantay ta sa atong kagalingon nga di ta magpakasala, og ato sang bantayan katong mga katawhan nga atong giagat or gi-disciple nato diha sa Ginoo. Nya dugang niini are 3 more, and this is our outline for today. And number 1 is be on guard of false teachers or false doctrine. Number 2, do not covet but give. Number 3, pray always. At atong bisayon, atong magbantay ta sa mga mini nga magtutudlo og mga doktrina, dili ta magdaw kung dili manggihatagon o magampo sa kanunay. So point number 1 nga atong buhaton mao ang, I hope you have ball pens, no, and if you want me to give it to you, kadaghan jud kay mga staff din nga nindot kaayon nga I pray nga inyong reviewhon, inyong basahon, or even this the whole wali inyong ning basahon o inyong ning paminawon og balik o inyong ihatag sad sa uban. So anyway, point number 1 nato is magbantay sa false doctrine of false teachers. So ningon si Pablo nga inikalakaw nako, kibaw ko dunay mga lubok wanha ninyo nya kaunon jud mo kay bisan pa sa kunuhay mga kauban ninyo nga mga magtotoo, manggawas ning mga mini dili gyud nila tinud nga magtotoo, ilang tuison usbon ang kamatuoran aron dunas lay mga disipulo nga ila. Okay, so magbantay mo niini kay tulo
tuig kung nagsigig warning ninyo nga naghilak every night and day. So grabe no ang kasing-kasing ni Paul. Makita na to din hinga inana niya ka love ang mga katawhan nga iya nasangyawan sa pulong sa Dios. So pag-ingon niya savage wolves will come in. Nasayod ta nga kaning mga sheep karnero kuha na gini manay gitawag nila sa daghang commentators o fact jud ni kuno siya nga ang sheep jud bugo. Yeah, we are likened to a sheep nga kita kanang kita kibaw asa padong manang kinahanglan tag pastol or somebody to guide us. Yeah, we are the sheepman of the Lord Jesus Christ. Although, like me, nga gi-raise up sa Ginoo to pastor over you are just bata-bata lang sa Ginoo to guide you kung unsay angay pagabuhaton sa kinabuhi. Okay? So, ang mga lobo, watak na sila kung ang sheep nangatog or walay nagbantay even in daytime. So, mao na nga ang kanang mga karne mangbantay sa karniro ana kay tulganay ila nang ipasud na no sa ilang pen nanasla din ha nagtugtog din ha okay nasgagda silang sungkod because they always watch over the flock as we have heard from Paul also the previous Sunday mo ang usa ka tawo nga gitagtugyanan og mga kalag to look after them magtukaw gyud na siya sa kanunay so man nga dili gyud na siya sayon nga ginbuhaton. Kunya, ang kapait lang sa naaning mga lubo kay buanha sila nga murag karniro. Abi nga butan kayong naong kanang murag ang sininaan, ang dinadaan, ang sinultihan, makailad, no? Para jud pagpangilad. So manang nga some cannot let go of their previous faith. Manang ang uban nga di maka-let go sa ilang una nga pagtuo, ilang gapon ang dadun sa ilang pagsud diha ni Kristo. Umao ning naitabo ning mga Judaizers, no Jewish nga na-turn Christians. Kay mao man ning mga klase sa mga tao nga magsige sila og sunod ni Paul, nga ingnon jud nila, okay man na Paul ang imong panudlo about ni Jesus Christ, pero di man siya pwede Paul nga dili gyud na sila tulion. Di man gud pwede Paul kani sige na sila kaubaboy. Di man gud pwede Paul so ganahan nila i-impose ang mga ilang daan nga mga Jewish nga mga pamaagi. Okay? Now, remember, ang balaod nga gibuhat sa Ginoo para sa mga Hudiyo was for the Jews, not for the Gentiles. Okay? So, mo na nga, si Paul, wa man siyang mag-ingon nga, oy, para dyan mo ma-Christian, magpatuloy dyan mo. Kung dili mo, di mo tinuro nga Christian, labi na sa mga Gentiles. And we see that sa previous chapters, I think it was in 16, or between there 10 and 16, nga daghan ng mga Gentile believers, unya, magsigin ka pug samok ni mga Judaizers, nga niadto na lang si Paul sa Jerusalem, ato sa mga dagko nga mga leaders, sila si James, sila si Peter, nga ginpawtanan niya, kung saan may buhaton, ani bro, nga, na medyo may sige, samok sa akong gibuhaton nga doon, niya, pugson nila ang mga Gentiles nga mahimong Hudiyo, di mas la Hudiyo, Gentile, ganay sila, okay? So, mato ni come up sila nga di mo mukaon og mga food nga gi-offer sa idol, di mo mubuhat og sexual immorality, o etc. And after that, mora na yun na. Ya, okay ra mo, di mo kinahanglan magpaka-Hudiyo para mo tinuray nga save. So, mao na ang pirmi nga makita nato dinha sa Bible. False teachings gikan sa mga false teachers. Mag-operate ni sila outside sa church o mag-operate sila inside the church. Nadyo dagang mga mini manang magbantay ta. So ang si Paul nag-ingon siya, nag-warning ko ninyo ani ini. Nag-reason siya ni ini in verse 30 nga even from your own number, yan giklaro dyan bisan kamo nga para ninyo karon okay pa kayo mo sa inyong pagtuo, pero na dyan mga musimang ninyo ni ini, kay ganahan silang mahimong leader, ganahan silang lang tanaawon, kay paano magkaayo, di ba? Kanang murag prestigious kano kaayo na nga ang do na kay followers do kay disciples, okay, pero karon gud di na tinuod no kay ang kadaghanan sa mga katawhan when they look at pastors wala kuanda kanang they're nobodies etc. So mo na ang giingon ni Paul din hinga, they draw people for them after them.
para sila maka-benefit whatever ilang ganahan nga mabuhat diha sa tao. Nimo nang makita nato dinhi nga daghang kulto. Daghan kay disciples ang kulto no bisag unsay pabuhat-buhat lang ana ba. Bisag ingon nga kanang si kuan man gud si master siya pag yun ang master kanang kinahanglan mo na siya fresh virgin nga daga. Okay, nga pa dyan nakahilabot, bisag nakakisog, nakahikap, na kinahanglan iya dyan ng idog, perme, etc. Kay kung madog ka ni master, you are blessed. Grabe ka na yun na sa kulto karon. And we have seen that a lot of times exposed na sa TV and even sa katong Kibuloy, no? So, daghang mga history about anang Kibuloy, etc. But anyway, i-expose na gihapon siya sa Ginoo. So, unsaon man ato pagkibaw nga false teachings ni in what way ang false teachings musod. Okay, so duha ang akong ma-think nga gipakita diha sa Bible. Number one, ang false teaching is muhatag nimo og pagduda, instill og doubt, og mo create og bakak. Okay, so padudahon ka and then musulti din sa bakak, then kanina dahil ng imong tuhuan o kukutan. Now, asa man ni Genesis chapter 3 verse 1 and 4, akong basahon. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Oh, grabe na nun. Instill of doubt si Satan. Nag-ingon na chud ang Ginoo nga di ka mukaon sa bisag asa nga kahoy sa garden. Okay? So, iyang giusab, no? Kaningon ba Ginoo, ayaw kaon anang that particular tree. Ang iya is bisag asa nga kahoy, bunga sa kahoy. So, manang makita nimo one word, ito is gani na, bakuan jud ka. Bilang gamay kay nga bato, natumba nimo, takilpo jud ka. And the woman ni Sakay, verse 2. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. Okay. We may eat fruit from the trees in the garden, correct pa. But God did say, you must not eat fruit. Yang gikota kung sa gisulti sa Ginoo, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, correct gihapon. Pero gidungagan sa niya, and you must not touch it or you will die. Muna kapait. Kay sakto ta ang iyang pagputlo sa word of God, the only command of God at that time, pero iyang ginungagan, ay, di lang kay mo eat ka, you must not touch it. Oh, so ang yawa, kita na, dili kay sigurado sa iyang Bible. Di kay kaila, wa kay kibaw kayo sa mando sa Ginoo. Danadang. So na dayon ang yawa sa lie. You will not certainly die. Di man ka mamatay, oy, naunsa man ang ginuhua, oy, ningon ang serpent to the woman. Kaya God knows, verse 5, that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Grabe na ang lie nga gihimong truth. Kaya kumukaon maguka di ka mamatay, kumukaon maguka maabli imong mata and you will be like God na mahimo kag mapareha maguka niya manang di siya ganahan nga mukaon kani ana. Shoot ang si babae o si lalaki, the first man and woman. Okay, so that's how the enemy will attack. So what is the remedy of this? Please read the Bible fast. Paspasin na yung basa yung Bible karon. Why? Upon lang kayong time. Ang yawa na sige panintal. Ang yawa sige tudlo na to unsay buhaton, unsay dili buhaton. Okay? Kung dili ka familiar sa Word of God, gamay lang kayo nga iyang tuison. Shoot na ka. Maguba jud ka. Og di jud ta kam apil sa rapture ani hell jud ta ni ini kay mubiya man ta. Manang ang tinuuray nga naa sa Ginoo, kibaw ba mo mubasa sa Bible. Lisod man ang panahon, gutom man og wala, abunda man og dili, na may problema og wala. Di ta mingon busy man gud ko. Kuyaw nato anang busy. Kung ang Ginoo busy para nato, asa man ta padung? Impierno ta. Kita ka appropriate og 10-15 minutes a day in just
reading the Word of God and then talking to God. We must. Okay? So, mao nang importante kay magsuunan na we must know our Bible and know the Word of God that is in the Bible and know the God na naa sa Bible. Now, sa lain nga pamaagi, ang yawa, iya kang i-come on, entice kaniya to prosperity. Mao nang kadaghanan karon magsulti og health and wealth gospel. Ato pa, kung ngari mo para ning new gen or new generation mingon na sila nga ang ila jud is dili gospel. Ilang gospel is kung musud mo anha man mo sa Ginoo, yan di ka istorya nga sino magug ka unya mato kag impierno kung di ka magtus Ginoo di sa musulti ginana kay ma-off man ang tao. Nang ila is mudol ka sa Ginoo i-bless ka. Ya kung di ka mudol sa Ginoo di ka i-bless. Okay mo na ang tanang mga nagtudlog health and wealth gospel is ala ka na nga Christian group din as Latino kaya nga naman kadaghanan nila diha pobre wa Dios na dato kadaghanan nila diha masakiton di na sila tinuray nga naa sa Ginoo. See, that's how they twist. Okay, but God did not promise nga you will always be healthy or wealthy if you come to Him. Wala gi-promise ang Ginoo ni anak. And in fact, we can see that sa Matthew chapter 4 verse 8 and 10 na mismo ang anak sa Dios nga anak sa tao iya pa yung gitintal sa yawa. Okay, na kaduhanan ni or katulo na ning bahin sa iyang pagtintal ni Jesus Christ. Ingon siya dinhi. The devil took him to a very high mountain, Matthew chapter 4 verse 8 to 10, and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Agi pakita sa yawa ang tanang kaanindot kaunanahan, tanang bahandi sa kalibutan. And then ingon din siya ni Jesus Christ. Kaning tanan, all this I will give you if you will bow down and worship me. Grabe. So kanang mingon ka kanang nindot ka ini kay nindot kay akong kuan kanang dagan ani kumusud ko ani musud ko ana kuan ko ani man careful ta of material things kay not all material things maayo especially kung wa tay permiso sa Ginoo or wa gyud ninyo na Ginoo nga do that or do this para madato ka. Okay, so Jesus said to him, away from me Satan, pawa Satanas, kay gisulat na worship the Lord your God and serve Him only. That is our mandate. Mauna ang gisugo sa Ginoo nga siyarang simbahon, di ta mo simba sa kwarta, di ta mo simba sa glory o unsa pa na dinha. Okay, the moment we worship, kamayon kag worship is ang imong unahuna kasing-kasing, ang imong kusog, imong kwarta is about that, all about it. It's all about that. Sa imong trabaho, para makuan ko sa akong trabaho, maone niya. Unya na lang ka Lord, kasabot man jud ka Lord nga malisod ka ayo kun isa ko mo trabaho kay wa mo koy makaon etc. Grabe jud tay tapirmi na to irason na as if God cannot provide food in our table kung mo trabaho lang ta i-worship siya. O sige lang jud worship sa Ginoo. And then mabot yun ang pagkaon sa akong lamisa. Mayroon sa kunimog yes and mayroon sa kunimog no and taas na nga istorya and we'll talk about in other times if you're interested, but definitely mayroon jud ko God will always is able to provide. Manang ningon siya, serve me alone. Ako lay silbi. Problema, we serve so many masters in this life. Manang daghan kay mga kasing-kasing malayo jud sa Ginoo kay the moment wala na sila kwarta, kanang na-bankrupt sila, etc. Ang Ginoo muhilis, mawagtang, kay para nila ang Ginoo pang swerte ra ni siya. Okay? So, then I'm going to touch some false doctrines nga currently di pangbuhat ni siya kay katuon saon man pagpenetrate no ang false doctrine mosulod kani ang mga false doctrines jud nga gipangsulti. And again, I would encourage you kung doon na mo yung mga questions or at times kanang di na kamo kapangutana or maawa mo di mo kibawon sa inyo pag-formulate ang questions. Okay, you just go to got questions, okay, go there.com or .org ba na. Then type nimo ang imong question, manggawas na siya. I recommend this site because they are very biblical and sigog tanaw ni plus paano ko sila ang background aning nagsuwat ani or author ani is Calvary Chapel.
Kung may Calvary Chapel, they're really into the Word of God. Okay, so anyway, number 1, ang mga false doctrine karon is ilang gi-erase ang hell. Kaya ang Bible nag-describe hell as real place of eternal torment. Ito pa, ang kasakit nga walay pagkalurang hangtod sa kanturan, way katapusan. Ang mo ni ang destination sa mga kalag nga wala gyud na tao pag-usab. So kung mo deny ta sa hell, atong gi-contradict ang words sa Ginoo nga nagsulti sa Matthew 10:28 ug sa 25:46. Siya mismo nagsige siya preach nga dunay hell and dunay heaven. Okay? Now number 2, nga common kaayo nga false doctrine. Nga okay ra man na kay anisimba man ko Ginoo, all paths lead to God. Ang Muslim leads to God, Hindu leads to God. Unsa pa nanda, Buddhist leads to God, whatever din ha, Katoliko leads to God, born again lead to God, etc. etc. But mao ba jud na ang sakto nga path? Okay, so kani nga philosophy popular kay ni under the guise of tolerance. That's why excuse me lang sa no, pero I don't mean to offend, but if you look at right now, kung sakto ka sa pangisip, di ka ganahag Muslim. Okay, radical man ang kadaghanan sa Muslim. Nya, mo sugot tag sa di, radical jud na sila. May kag radical ka na bang tuyo kay utok nga kamera ang sakto jud kay nga faith. Mo di ka mo kuyog nako patyonti ka, ana man na sila. Ang radical Muslims, okay? Yan na maingon nga, adi man kay na sila radical kay wa pa kay na sila makasud jud kay silang pagka-Muslim. But the opposite of that right now is the Catholic Church, the Roman Catholic Church. By the way, kanang word na Catholic means universal. Okay? So, kung may surya ka tag-Catholic, ito pa universal. Like when ko Catholic doctrine, it's a universal doctrine. Okay? Pero di lang tamo gamit na para dili ma-misconstrued. But anyway, right now, who is embracing all religions in the guise of tolerance? As long kung Hindu ka, Buddhist ka, o asa ka, born again ka, Muslim ka, magpadayon kag himog may nga buhat, yeah, we just love one another because we are all brothers, okay ra na. That's why more and more people right now who are watching what's going on sa kalibutan, nya ilang gitan-aw ang pulong sa Ginoo gitan nila, nya ilang na-collaborate, ilang nakita ang convergence, more and more nakakita sila, it's really possible that the Pope will become the Antichrist. Okay? Mana ilang tagna. The false prophet. Okay. A false prophet. False prophet. Kay siya man ang cater aning Antichrist nga musud, nga mo help. Siya man ang murag mo embrace sa tanan. Okay? So okay ra ka kung magpadayon ka, hindi ka, okay ra ka, pero mas may isang simba-simba sa kadunhi mauni mauna. So kaning false doctrine claims that God is love man, so mo accept siya sa tanang religious effort bisag unsa pa imong practices. Manang gitawag even LGBT. Manang gitawag relativism. Okay, relativism, relative kaayo, flies in the face sa entire Bible ug effectively eliminates any need for the Son of God. So in short, kung ang akong dan di ay makahimo din akong makadto kog langit nga iyang dan nga iyang naon sa liyo na makaadto din sa langit, then nagkapuy-kapoy ra jud si Jesus Christ sa pag-ani sa kalibutan ng pagpakamatay. So manang makita na nimo sa Jeremiah 12:17, John 3:15, 6, 18, where God says, for God to love the world that he sent his only son, okay, and whoever believes in him shall not perish but have eternal life, but anyone na mo rejects sa son, you are judged already. So ni contradict jud na sa tanan nga gitudlo sa Bible, because not all path leads to heaven, only one. When Jesus Christ said in John 14:6, I am the only way, the only truth, the only life back to the Father. Okay? So, number 3, possible nga mga teaching, false teaching, i-redefine ang person of Jesus Christ. Kanang usbo nila ba? Ilang i-deny nga Diyos si Kristo Jesus, nga mauna ang tanang reliyon, mga igsuunan. So, tanang reliyon is si Jesus tao ra gid siya, dili siya Ginoo. Okay? So dili siya makaluwas sa bisan kinsa.
Roman Catholic is si Jesus Ginoo, pero dili enough kinahanglan jud ka ni Maria. Okay? Mo na nga ang uban sad ila man i-deny di lang kay ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus ang iyang birth, ang iyang virgin birth nga di oy anak jud to siya ni Jose ug ni Maria, mauni man di mo to siya anak etc. Pero sa man unsa man gud nga pag-anak sa usa ka tawo nga wa hilabtig tawo. Okay? Nya i-question nila nga ang sinless nature nga, di ka to si Kristo Jesus, kuan man to siya, bayot mo sa gato siya, tanawa, sige lagaan sa si John, sige kuyog-kuyog, the one he loves, the one he loves, sige lagi, si John man the one he loves, bayot na sila, igagawa mo na sila, di, bayot yun na sila, grabe ka ipang tuis-tuis, o dili ka to si Maria nga si kiss-kiss sa iyang tiil, naduha po to siya ka Maria na kiss-kiss sa tiil ni Jesus Christ, iya mo tong girl, oy, grabe yun kayo na naapad yun na yung mga, di pang mga, kung nuhay gospel, nagpangsuwat sa mga tao to really put down Jesus Christ. Ang iyang death, dili man to siya tinuray, namatay, lain man tong didto or namatay lang to siya, pero man dito siya nisaka sa langit. So iyang resurrection, i-question sad. So these are false doctrines, mga kaigsuunan. Nga atong makita, anything nga mo attack about sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus, makabantay din ka, oops, this is false doctrine. Okay? So, likay na ka ni Ana. So, number 3. So, ngarita sa number 4. So, mani, akong, sorry kaya nga akong, kuha na magdagandagan. So, ang grupo, nga, ang iyang study, or ang iyang pagtanaw, manay, mamagana kung mutuon ka about Christ, that's what we call Christology. Okay? So, ilang i-identify na, ilang usbo na, manang mahimunas lang kulto. Manang mag-claim sa Christian sila, but actually, ang ilang doktrina is, makita nimo ang sentro, ang tao. The moment ang tao may sentro, the moment ang tao may focus sa mga katauhan, that's cult. Kaya dapat, ang pastor, bisag unsa pa na siya kang may mo expository din ha, di gana siya mahimong sikat. May nga lang kao naka-explain siya ni Ana because of the Holy Spirit. Kaya daghan kayo may ma-explain sa sa Word of God, but at the same time doing some dirty things. Okay? So, nga naman na, because ang Ginoo lagi, the moment He gives you the gift, it's there. Okay? So, even mainline denominations, may kag-denominations, ano bang yung sabi ng mga ubang denomination, Baptist, mga nanano, evangelicals, mga denominations man ni labi na kaning basta na mga Foursquare ka ng mga inana nga mga denominations na sila, makita na to nga kadaghanan nila nibiya na sa kamatuoran. Kaya nga naman ni-declare sila nga di na kinahanglan mubasa ka literally, di ni kinahanglan ang literal interpretation sa scripture, or di ka literally mo accept sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Grabe, nagyud kayong ko anak. Okay? So, man nga, ang 1 John chapter 4 verse 1:14, klaro kay nga nag-ingon jud na nga, kung dili ka mo ilah ni Ana, then antikristo ka. Kung di ka mo ilah ni Kristo, then antikristo ka. Wolf ka in sheep's clothing sa Matthew 7:14. Now, ikaw pat nga teaching na atong hinumduman din is wala gina mo teach ka nga ang human religious works ni Kristo sa cross dili siya enough, kinahanglan pun-an pa nimo. Okay, pinagi sa imong good works, kinahanglan ka magpa-baptize jud ka, kay kung di ka baptize murag nya namatay ka, di jud ka matug-langit, or ito ka ni Jesus Christ pero di ka ni Mary, diga pong kakasud sa langit. Okay? Ana, ang uban sa dana is, kinanglan ka, kung Christian ka, kinanglan, inani jud imong hairstyle, o imong clothing, taas jud na, etc. Kanang imong pagkaon, ingon ani, ingon ana. So, ilang gisagulan ang grace ug works. Ani ni mga igsunan. Kung nakailagyot ta sa Ginoo, kinsa siya, mo flow lang na ang good works. Dili kay naning kamot ta good works para malangita, dili mo gawas na siya tungod kay mapasalamaton kay ka sa Ginoo siyang gibuhat ug nakakita ka siyang dakong gugma nga ikaw sad nahigugma ug maayo niya nga
kung naigugma biya gyud ta no, mugawas lang gyud na freely ang atong mga maayong buhat. So, manang hinumduman nato Ephesians 2:8 and 9, giluwas ta pinagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo og nothing we can do na atong i-add or take away from it. Wala. Kay ang Galatians 1:6-9 nag-pronounce og tunglo anyone that mo change sa good news of salvation by grace. Now, number 5, ang teaching that presents grace as license to sin. So, manang luwas naman ko, so pwede na ko mong pakasala. Manang gitawag ko ng easy believism. Kani nga false doctrine nag-imply that all one must do for right standing with God, okay, para okay imong standing sa Ginoo is mo believe jud ka about Jesus Christ. Mo pray jud ka sa certain point sa nga modawaton nimo si Jesus Christ. And then mo resume kag control sa imong life with the assurance nga adto na kag heaven. Dili na siya mao. Kay kung tinuray jud ka ni surrender, ni repent sa imong life, then ang imong life ma-change ang dagan ni ana. Dili ikaw mag-control. Mo bitang moingon kag Lord, kay siya ang master, siya ang boss, siya ang masunod. Dili kita ang Lord. Okay? Dili nga mo nahimong servant si Jesus Christ sa unsay gusto nato yung ato na hisultihan niya, tagay ko ani, tagay ko ana. No. So si Paul mismo si Paul mismo ni deal ani nga thinking in Romans chapter 6 kung basahon nimo. Si Jesus ni warn ani sa Matthew 7:21 nga not everyone who calls me Lord, Lord, Lord is really knows me. Okay? So mo na mga butang nga makaigsunan nga kung naa na gyud ni Kristo, everything katong daan nawagtang na ug ang bag-o maunay makita ang bag-o nimong kinaiya, ang bag-o nimong batasan, ang bag-o nimong panghuna-huna, na dili na ka madali-dalion, mukha na ka mo wait na ka upon the Lord. Okay? So kanang transformation, maunay response sa usa ka tinuray nga magtotoo ni Kristo. Diin makita ang mga changes sa gawas. Kay kung kailag yun ta sa Ginoo, mo love yun ta sa Ginoo, o mo obey yun ta sa Ginoo. Now, current false teachings. Ang mga bag-o kayron nga false teachings maoning replacement theology. Maoning gitawag uso as supersessionism and fulfillment theology. So unsa man ning new replacement theology? Kaning replacement theology nag-teach nga ang church iya nang gipulihan ang Israel sa plano sa Ginoo. Kay ngano magud ang Israel magud gahi ug hangtod karon mabitan nang gigubat sila hangtod karon magdang daghan kayron. Natanawa ng mga Israelites nagkuan bago na sila, ni-repent bago na sila. Wala ang Ginoo, abandonar na nila. Kita na nga mga Gentile believers kita nga church kay mana replacement theology. Ang church is an expansion of Israel, mao ng covenant. Nya mag-talk yun na sa covenant, okay? Nya the church is completely different and distinct from Israel dispensation program. Naghimo na sa siya lain na program diri hangtod niabot siya nga niabot yun niya ang programa na ang iyang anak maon lang joy mo sakripisyo. But nahibaw-an na gihimo na sa Ginoo way back ngadto sa Eden. Okay? So again, daghan tagay mo mga questions, write it down and we can discuss that if you like it. Now, kaning Apostolic Reformation mo sa ni ang pinaka-usog sa kaayo karon. Unsa man ni siya? Mo ni siya ang New Apostolic Reformation or NAR, Unbiblical Religious Movement yun ni. Nga nag-emphasize sa experience over scripture.
Sa mysticism, sa kanabang naadyo ko'y belief niya, direct knowledge yun niya ako na-receive sa Ginoo, kay nag-prayer and fasting ko, na etc. Unya, ang iyang mga ipang istorya, or over sa Bible o wala sa Bible. Kay everything that is revealed na sa Ginoo in the Bible, wala na is something new. Okay? So, walay tao nga mag-ingon nga, dunay bag-ong gi-reveal ang Ginoo niya, wala na din ha sa Genesis to Revelation. So, kani mga tawhana is mga naglupad niya ang ilang utok nga ambot asa sila nangabot, nagkuyog silang Satan, yan, naguno na sila nga mao na ang doktrina nga imong itudlo ngadto. So mo para nila is nakoy bagong insights na ako'y intuition nga mauna over a certain doctrine ug labaw sa tanan grabe ka lag emphasis sa apostleship, okay, over the plain text of the Bible. So karon a modern day apostles mauni ang mas dunay power or mas authority kaysa gisulti sa Biblia. So mao ni ang particular distinction sa New Apostolic Reformation, mao ni ang role and power of spiritual leaders and miracle workers, ang pag-receive sa new revelations from God, kay sila nga bawang apostles karon, ang ilang emphasis on spiritual warfare, sige yung tag warfare niya. Yes, if do na kay, yes, we have power over Satan, okay, but kung embrace man go kay kaana nga mura pag kanang ikaw na ang Ginoo, ang tanan na lang imong isani kanan murag ikaw na lagi ang Ginoo. Okay? Pagkaning song nga, I speak the name of Jesus over your sin, over your etc. Ana bitaw, yes, ni-speak lang ka, etc. Take note ani kaning katahab yagi kay man sa Bethel Temple and they embrace really wrong kind of doctrines, etc. Pero murag nindot kay lang kanta mo lagi na nga. Again, how can you discern? Saan mo pagkahibaw? You can only know if you go into the Word of God. Nobody has to teach you. Nobody ka na di ka kailang nandun ay pastor pa nga nagsulti mo na para ka makasabot. Because the Spirit of God will always teach us every time nibasa ta sa iyang pulong. Okay? Nya, ang ilasad ka, kaning NAR, New Apostolic Reformation, is ang ilang pursuit sa cultural o political control in the society. Nga doon natay power and control over the barangay, etc. So, musik og signs and wonders nga accompanied by a lot of false doctrine. So, etc. Daghan pa kaayo ni Prako lang na siyang giputol. So, the recommendation of the Word of God through Paul sa atong gibasa sa Book of Acts is for every believers to be on guard. Magbantay ta sa tanang forms or classes of false doctrine and teachings. So ang question is, saan na ito pagbuhat na? To guard is magbantay ka, naglingkod ka sa pultahan, kanpreso namang gwardya, pero natug. Dapat ang gwardya is awake ka. In fact, di isa ni mo ibutang imong pusil diha o imong batuta din ha. Naglakaw-lakaw, di ka aware ka. Doon ay mga shadow or doon ay mga movements din na makabantay ka, alerto ka, vigilant ka, di ka natug. So, a good example, ani ba, akong ma-think of is about detecting fake and real money. Akong sister, akong brother-in-law work in the central bank sa Cebu. Okay? Akong brother-in-law was released na siya sa cashiers. So, kani silang mga cashier day, wa na sila nag-study sa tanang fake, kadili maapas. Parago na to, di man na to maapas og study ang tanang fake na religion. Kung ganahan jud ka, pero wa ka ni basa sa Bible, kuyaw kay ka nga mag-uno na kag basa din ha, nya wa ka nagbasa sa Bible, di pa ka solid, di pa ka rooted sa Bible, mabira pa hinuon ka ni ana. Mana ako mismo, adyo ko nagtuga-tuga ana, gawas kung ganahan lang ko butan na usab, yun ilang gipanudlo eh. Because para nako gani wa pa nako na fathom jud wa pa jud nako natugkad og maayo di wala pa jud para nako di pa ko comprehensive kaayo ang akong knowledge of God. So para nako I need the word of God every day. So mo ni ang cashiers para sila makakibaws na unsay fake is every day nag-count sila og real money. Manang central bank sa una, sila dyan ang mag-produce o bag-o nga sila ang nag-produce mo ilang ipang pagawas atos mga bangko o namanhan ng mga individuals. Sila niya mo na ilang so ilang fingers makadetect na sa grano etc. Then maka-feel sila, oy lain mo ni. Muna pa nila check on. O tanaw nila ka ng mura blue light etc. So the same with us.
Nga the moment you are very much kanang familiar kay ka sa Word of God, yes, di ka nga memorize of daghang verses, okay, but the moment isulti na nga mga bersikulo etc. makakita oy mura magdunay dili mao ato nga gisulti niya mura magtubi mo check kasi mong Bible dili gito mo ay gisulti. Okay, o bisag wa kay Bible, the Holy Spirit will give a check in your heart nga mura dili tumawa ang iyang gipanulti na siya isulti siya ginanit yan nya human gilisan niya lain ng usa ka word, so ang word of God bilisan niya lain nga word. So mo na mga butang nga magsunan constantly. I really admonish you, I really encourage you, please read your Bible every day. Now, wingon ka nga, di man ko kasabot, di man kita kasabot sa tanan, but there are passages there nga mo jump lang siya out of the Bible because God is talking to you about that. Ang Ginoo nakisulti nimo niya, mura na gusto nga sabtan si Ginoo nimo, kay mura na makaya nimo. Or it is a solution to your problem, or God just wants to assure you nga, ay anak, I'm with you. Pati sa tamo pili-pili asa ka mo basa. Plus ako sa akong pagkatapulan nga reader ba. Sa una to. Nag-start ko diri sa mga letters. Kayong letters mugbo kayo Galatians, Ephesians, Colossians, okay, kanagay 1 Corinthians, 2 Corinthians, taas ganay labi na ng Romans, murag bugat kaayo. Sungari ko aning mga sayon kaayo. Not knowing dikaon ko og solid kay nga karnig doctrine man na. Solid kay nga doctrine. Ya, lingaw kay ko. At the same time, kondikto ko kay doctrine then application man na din ha. Okay? So mo na nga kuman man ko ani so didagan ako sa gospel, then ngadto na ko sa Old Testament, but hey, importante read the whole Bible. Read the whole Bible. Ask the Lord, asa ko magsugod Lord. Because there might be some books that God wants you to start because kanang dapita nga nga libro, mas ipaklaro sa Ginoo ang mga questions nga nasa imong mind. Because it's only God who knows unsay kinahanglan nato sa atong spiritual life. Okay? So, read the Bible daily with the desire na learn you ka from the Lord. Okay? The moment it makes alive, isuot na yun. Nya, human, tanaw pa na usap ang gimin, ano sa Ginoo. Yeah, by asking 5 questions. Ask 5 questions. What? When? Where? How? Why? Nga naman ni? Ano man na siya? Unsa day ni? You ask. Unsa day pasabot ani? Diin na ni si Jesus Christ. Unsa day gihimo din mao ni mao na. Inana lang mga kisunan, and then God will just lead you in His Word. So, mao na. So, replacement theology o na NAR Apostolic Reformation na murag di ko katiwas nara ko sa first one because it's already 45 minutes. Otherwise, ma-overboard ko sa more than 1 hour. So, mo na ang gusto sa Ginoo nga spending time with Him. Because if we read the Word of God, you get to experience God, you get to know God, and you get to be strong. Hindi jud in taon ta mabirani ining daghan na jud kayong binuang, daghan na kay mga sayop nga mga pagtulungan. So magsuunan, I hope na-challenge mo o ayaw na siya ibutang ang dinhi nyo man human ikuman ani din sa tamo basa. Tagpangayo jud sa Ginoo. Ang discipline mong good comes from God. Di mataka-disiplina sa itong paggalingon. Lord, help me. Nga mata dyan ako, basa din ko. O Lord, kalisod kay basa ka ng ko, pakay ko, yung basa din ko, na. So, okay, mag-exercise ka, o mag-coffee sa ka, o human, at the same time, nagbasa na ka. O. Ana, buhata. Ang importante is nag-start every morning, and in the evening. Morning and evening. So, kung mukaon tagkatulog gani, morning, noon, gabi O buhata. Morning, udto, gabi So, nagbasa ka lain-lain nga books sa morning. Nagbasa ka sa New Testament. That's what I often do. And then sa udto, mubasa ko sa Proverbs or Psalm. And then sa gabi, mubasa ko og narratives or the Old Testament. Kaya puro man ang mga story nga na din ha. Usay ganin lang, gana ning numbers, puro may numero sa maning sabot ani. Sige lang, basa lang. It's God who will place all these things in your mind. Mura, akong tanaw, mura taong computer bitaw,
na ako nagtanong ko sa computer mo type ko dati oh atan akong gi-type na din ha nya when I want it bang mugawas lang na siya when I want it. The same sa na when God wants you to recall sa mga nabasa nimo sa nasabtan nimo remind na sa Ginoo nimo sa imong mind. Kapasa mo ko aning brag iyon aning ana. Mo nang kinahanglan ma-download nato sa atong hunahuna all the time, frequently, constantly. Discipline to study the Word of God. I really encourage you. Okay, without it, wala dyan. Patay ang tao nga. Lingon siya nga na siya sa Ginoo, pero di siya mabasa, patay siya. Wa siya kaila sa Ginoo. Sorry, but daghang analogy ni ana nga makita na to sa life. Ang bata nga gitaw, automatic na mangita sa tutoy sa iyang mama. Ang bata nga di mo tutoy, nanay problema. Okay? So, the same with us. So, if we don't have a desire, at times do na tayo mga moments ng murag, wa kay desire, then ask the Lord. Because wa na jud ka nagbasa, wa na ka nagpray, murag wa kay desire for God, nya lisod na ang mga sala, makaugad jud na. Makahimo jud na nato nga muratag patay na tambong lang taani na ta dinhi pero actually mura na lang tag pang-attendance lang sa langit pero actually wa na wrong gihapon ta absent gihapon ta sa langit because we are not there or we are not here in the presence of God. So magsuunan that's the very thing responsibility that we need to do as a believer. And if you really love God and if you want to go where God promised you to go, work on it now. Work on it. I cannot do it for you, but only God can do it for you. Amen. So let's close in prayer. Father, we know, God, how challenging it is to really live a spiritual life. Kahit sa'yo na jud kay to be worldly, but to live as a spirit person, it requires, Lord, the discipline and dependence, pagsalig, pagtuo, diha kanimo Ginoo. Lord, grant each and every one right now the faith and the trust and the willingness to really read your word, study your word, meditate your word, memorize your word, O God. Nga, Ginoo, dili mi mawagtang, dili mi mabira sa kaaway, dili mi nga tagalan mi niya gamay kay nga wrong kay nga information, usa lang ka word, mabira na mi, just like Eve. Father, far be it, Lord. Anyone here, O Ginoo, mawagtang. Do not allow anyone here, O Ginoo, nga di maapil sa rapture because, Lord, the time is drawing closer, though we don't know, Lord, but all the signs is telling us nga do na jud, hapit na. Father, and as we think of the rapture as well, please help us to pray for our loved ones and most of all, to live a holy and godly life na makita jud si Jesus Christ sa among kinabuhi, that the people around us, especially our families, will be convinced na si Kristo na kanamo. Kung magdumili man sila o Ginoong Diyos because uncomfortable sila, Amahan, forgive them, but Lord, open their eyes that they may see. So Father, we bless you and we praise you for everything. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Before anything, let me tell you about the discipleship. Out. About sa discipleship bitaw. So, kinsa to again is what na lang diri sa or ina lang me discipleship, me mentor. There is a virtual, so I can send you the lesson. Kaya ang material is ano ni siya. Ang buhatan sa discipleship is mag-set ta og day na karon, dapat mag-agree ta, is it Wednesday? Nagpa-island na ng gabi sa Wednesday kay murag conflict na wala. Either Tuesday or Thursday, or lang sa on hold lang sa ni kay nag-coach pa ko kong team karon, nag-tent making ko. Wa pa jud ko kibaw unsa ang day sa training
MWF or PTH ba niya most likely manggod after sa klase. So muli ko sa balay na gabi na gyud na siya. So posible abot ko na 8 or 9 ana ba niya by the time kapoy na niya mag discipleship ko. So anyway sa karon nga wika I will let you know kung sa ta mag-start but I want to know kinsa to'y ganahan mo join sa discipleship. Na unsa man ni siya kay si Eileen nanawag yun ako noon. Eileen called me yesterday. Ano ni siya? It is like an overview of what a Christian should be or unsa may what is the expectation of God. Just like when you are working in a certain company, do na expectations ang company. If you are the guard, then you're expected to guard, and these are the role of the guard. If you're a teller, then this is the role of the teller, etc. So these are things that we need to understand and know. So ang button ninyo is just read the material. Is 16 meetings, and then we'll just come together and then discuss. O na may questions or something that God impressed on you, yung nakakita mo mauni bitaw no, I didn't understand this, and just for us to build each other up. Okay, so maura na ang atong pagabuhaton. So I'll let me know, send it here sa virtual so I can send you kay naghimo ko nag-separate ko kadaghan magud diri sa virtual nga wa na nga pay kung na ilangan unsa sila nang leave. Isa ko ganahan nga ko silang i-delete or akong i-remove. So kasi kikapon sila sa Ginoo balik sila. So ana. So naghimo ko og a pupil of Jesus na chat group. Pupil of Jesus kay disciple means pupil man ka student. And nagtuo ko student of the word na may laing mga student of the word. Pag yun ako pupil of Jesus why susama. So sige. So isuot mo nga do para makuha ninyo ang what you call this, ang material. Okay? And then from that we'll have our time together. Nya human anang 16 meeting break ta then napamanili second round ni siya. Mag-break lang ta, then we will come back together again for another level. Because studying doctrine or teachings from the apostles of Jesus Christ is very important right now to us. That's the most important thing we need to spend time. Kay kadaghanan sa mga tao karon, yes, ako naingon nga murag magpaka-theologian ta, daghan kay ron so involved in so many things, no? Kanang busy kaayo sa church, this and that. Pero busy kaayo pero walay teachings, way pagtulunan. Okay? But this one akong ihatag is actually mubalik ta murag sa basic. Yes, kung nakaagi na ka na, nakasabot ka na, himuan na lang ng refresher course. Pero sa kadaghanan ninyo din nga mga bag-o mo, then you will get to really understand and see nga bitawan ani no. Kay deeper sad siya mo penetrate jud siya sa atong area sa atong life as we go. And it makes us understand what is the word of God, what is really prayer, what is really abiding sa Ginoo, etc. etc. So every aspect of a believer atong masabtan kaysa magsigiratag istorya etc. nya human wa ta nakasabot. Like karon narapata sa Book of Acts, lawi kadaghang libro sa Bible, 66 books. Okay, but ako daghan akong na-teach nga libro pero even then balik man kog study aning Book of Acts. I have taught this already way back na to sa Cebu but karon nga nibalik kog study kay ko nga Lord di jud matugkad ang imong pulong Lord ilawom jud siya nya kanang lami jud siya lami. The more you go deeper, the more you enjoy it ba. Yeah, I want you to really to have that enjoyment. Nga kamo na sad ang manudlo sa uban by merely asking 5 questions. What, when, where, how, why. Ana raman na siya. Okay? Nga musadi ka, di ka pwede mo para sa kuan ni Pastora Joji. You don't have to be me. Kana lang, read with somebody. Nabasa ta sa Bible be, niya throw questions to them. Then ikaw mismo, you can learn to discover, nara day pag-study sa Bible. Okay, niya, the more nga mas na-enjoy ka, the more nga ganahan ka. So, mo lang na ang akong encouragement. So, any question? And before any question, I'd like to welcome Ate Bing, the most bubbly person I've met in my whole life. Hi, Ate Bing! Ate Bing, Ate Bing, nani siya sa Butuan. Yeah, she's really one of the person that God used to gagayang ministry.
that she used to have before. Niya, manikuha man ni siya ni sa na niyang gipasa na kay tiguan na lagi ko no siya. Kasabot man sa daan na. Kanang, she's one of the person I really appreciate and I praise God nga through her, saying my healing from a very bad experience, kanang napaspas bitaw sa Ginoo. Napaspas sa Ginoo. Okay, so pinani lang yun siya ka accepting kay si Ate Bing niya kanang no questions asked. Yeah, kuha lang jud kanang warm, very warm person, the warmest person. Adin ni pangbula Ate Bing ha, but truly you are the warmest person. Manang inika kita na ko nimo gana, ya cute ba gani siya. Right, lamay jud kay kanang butal nga imong gaksun ba. Mamiss kay ko ani niya kaniyang smile. So Ate Bing, just say who you are, sa itong working mo sa una, nya how old are you if you want to. Sis sa nani ka ng retired ni sa Ate Bing, sa COA sa una. Nya I invited her sa atong group. So anybody wants to just say kinsa mo, taga-asa mo? Okay, ako. Sige. Okay, good afternoon everyone. It is truly a pleasure to be with you this afternoon. Finally, naka-join na gid ko. Salamat sa Ginoo sa freedom. Yang gihatag sa ako para maka-join karon. And it's a blessing to hear once again from Pastor Juji. Thank you, Pas. Okay, welcome. Now, from where you are, Ate Bing, kay international okay. I see. Okay. I'm from Butuan City, Philippines. Okay. Philippines. Sige, okay. Sunod, kisa ginamit ito. Ako, my name is Izon Ate Bing. Manghod ko ni Coach Joji. I am from Pasig, Cebu City, but now I am in Sweden. Oh, wow. And she's the cancer person. Sige, next. Anyone? Go ahead. You don't have to raise your hand. Just open your microphone and speak. Ako si Elvira Lumapas Ibanez, Mandawi City. Mandawi City, Labugon. So, maayong hapon, welcome sa ato ang grupo. Thank you. Okay. Thank you, Ate. Thank you, Elvi. Sunod. Come on, open your microphone. Hindi ka madunggan, Flor. Nag-wave ka. Hello, Bing. I'm Flor from Mandawi City. Nice meeting you. Hi, I'm Jeannie from Bohol. Okay. Hello, I'm Georgine from Butuan Sadko, pero dugay ni Mikalo diri sa Cebu, living in Talisay City. Bats din ako ni si Maribel. Ako ni siya among prayer leader. I started from her. Next. Open your microphone, please. Welcome, Ate Bing. And tell your name, who you are. Hi, everyone. Blessed Sunday. Hi, Mads. Kumarin ako. Si Mads Bing. Welcome. See you here. Yes, so glad, no, nga naka-apel ka sa amo. Ako sahay absente. Muna giingon nga absente sa mga Congress hearing. Congressional hearing. Actually, ibalik naman ko sa home church sa GIL sa una mang God dito ko nag-church sa FTW kada alas 4 man ang ilang church ilang service time absent ako diri pero kanang morning na pud sila but sa sige na praise sa Ginoo gibalik gyud ko niya dito sa home church sa GIL. Yes, sige. Thank you, Tess. Okay, anybody next, please? Okay, Rodella. Si Rodella is speaking. Hello. Yes. Yes. Afternoon.
I am Del from Bacoor, classmate ni Maribel. Maribel. Georgie Regini. Oo. Thank you, Ordela. Next, si Kisaman, Rose. Marilyn, Rosemary. Marilyn, Hapon sa Rosemary. tanan, ako des Rosemary Chavez from Talisay, Cebu. Okay, thank you. Eileen. Hi, my name is Irene. I'm from Malaysia. I'm a Chinese. I live in. Oh, wow. Now in Sweden. Okay, so Coach Telma, kisabay-bay ang mga boys na ba? Wala na, they left. They left ng duha ka boys? They left ng duha ka boys. Okay, si Telma, Tel. Tel? Oh. Nasa sa Kuan, nasa sa Gawas. Nasa Starbucks. Nasa sa Starbucks sa Bacaayo. Sa Bacaayo. Oh, okay, sige. So, maro makadungog minimuti. Kadungog minimuti. Musulti lang ka. Dili ma-open akong kuan. Sige lang. Kadungog minimo. Tagwa pa man imong picture. Coach Telma here from Taguig, pero na ako Las Piñas from Cebu City, coach na volleyball. Kauban ni Coach Joji. Praise God. So, Marilyn. Hello, Ma'am Bing. Ako di ay si Marilyn Odaki, taga Mandawi City, but now in Japan. Praise God. Hello. Thank you, Lord. Wow. Okay, so, napay-uban natin Ping, pero wag rin nga absent pa ang uban. But praise God. So, we welcome you, Ate Bing. Welcome, Ate Bing. Thank you very much. So, any question? Question si LV. Si LV na question. Yes, LV. Katong akong pag-raise ganina, nag-confirm ko ba na appeal ko? Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you, LV. Sige. Thank you, LV. So, ako lang sa ipahibaw nga akong gi-post sa virtual chat group ang katong site sa gotquestions.org, including the lessons nga kuan relevant sa atong teaching karon. So thank you, Mami Son. Okay. Yeah, i-save na lang na ninyo ang site sa gotquestions.org kay kung mubasa mo sa Bible niya namoy di masabtan, pangutana lang dito. So, wow, wala na questions? Naka-close tanan ka. Why man? No. Hinay ang siguro weak man og signal. Hinay ang signal sa uban. Okay, so kung wala na, let's close in prayer. Again, I remind each one is what lang sa virtual na to nga you're interested to join sa discipleship. So we can add you sa chat group, People of Jesus, and you can see the the lesson there, 16 lessons, and you can start reading ahead. Okay. So let's close in prayer. Almighty God and Father of the Lord Jesus Christ, the God who reigns and lives forever and ever, the God Almighty who loves us so much, the God of comfort, the God of who heals and Lord restores relationship. Lord, we thank you so much, oh God. There are many challenges in life, but we never, Lord, lose hope in you because you are God, the guiding light, and you are a great hope as well. Father, I pray and ask you that you bless all these women and their families, oh Ginoo, that you will sustain everyone, oh God, and whatever challenges they're facing, and enable them to overcome it, Lord, because you are their God and your spirit is upon them, and you never leave and forsake those who call upon your name. Father, we beseech thee, whatever challenges, be it in relationship, be it in family, be it financial, oh Ginoo, just maybe in health-wise as well, Ginoo. Lord, you are God who heals. You are the God who sustains us, and you're the God, oh Lord, who enables us in every possible way, because Lord, your encompassing love, Lord, just
blows our mind and causes us, Lord, to really bow down to the King of Kings and to the Lord of Lords. So, Father, we commit each and every one and their families to you. Bless each and every one and the families for the rest of the days, for the rest of the week. Open doors where we can tell about you, Lord.